Kumusta, mahal na tagapakinig? Ito ay Andrew Branco at nasa channel ng Almas Athens. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na hawakan ang iyong puso. Maghanda para sa isang salaysay na uusapan ang pag-ibig, sakripisyo at ang mga pagpipilian na tumutukoy kung sino talaga tayo. Sino ang mag-aakala na si Anna Sablieva, isang independyenteng babae na nakatuon sa kanyang karera, ay isang araw na ang kanyang buhay ay ganap na nagbago sa pamamagitan ng pagiging isang full-time na tagapag-alaga. At hindi mula sa sinuman, ngunit mula sa kanyang sariling ama, na kung saan ay lagi siyang nagpapanatili ng isang malayong at tahimik na relasyon. Si Georgy Mikhailovich, isang iginagalang at inistrong inhinyero, ay hindi kailanman nagkaroon ng oras para sa kanyang anak na babae. Sa pagitan ng mga industriya na halaman, mga paglalakbay sa negosyo at walang katapusang mga proyekto, ang mga hapunan sa pamilya at mga pagtatanghal ng paaralan ay hindi maaaring magkasya sa kanyang abalang schedule. Ang kanyang ina na si Marina Arkadyevna ay ang kumpletong kabaligtaran. Extroverted, madamdamin tungkol sa buhay at uhaw sa pakikipagsapalaran, pinangarap niya ang isang napakatalino na karera, naglalakbay sa mundo at isang pagkakaroon na puno ng kaakit-akit. Ngunit ang kapalaran ay nakulong sa kanya sa isang maliit na bayan ng lalawigan, kung saan nagtayo ang kanyang asawa habang nalunod siya sa init. Upang makatakas sa domestic na bilangguan, ang ulo ni Marina Dove ay una sa buhay panlipunan, sa pagitan ng mga cocktail at pagpasa ng mga gawain. Hanggang nang siya ay tumalikod sa 15, nagising si Anna isang araw at natuklasan na nawala ang kanyang ina, una sa Moscow, pagkatapos ay sa Europa, na nag-iiwan lamang ng isang malamig na tala, karapat. Dapat ako sa isang bagay na mas malaki. Mabilis ang diborsyo, halos burokrata. Ibinigay ni Marina ang kanyang anak na babae at ang kanyang mga pag-aari ng hindi kumikislap, ang tanging hinihingi lamang nila ay kalayaan. Ang mga pakikipag-ugnay kay Anna ay nabawasan sa mga sporadic postcard at maikling tawag, kung saan masigasig na nagsalita ang kanyang ina tungkol sa kanyang bagong buhay sa Berlin, ang kanyang mayamang asawa na Aleman, at ang mga eksibisyon ng sining na kanyang dinaluhan. Hindi niya tinanong kung paano ang kanyang anak na babae. Hindi siya kailanman nagpakita ng totoong interes. Lumipat si Anna. Nagtapos siya sa ekonomiya, natagpuan ang isang matatag na trabaho bilang isang accountant sa isang medium-sized na kumpanya at, nang kaunti, itinayo muli ang kanyang pakikipag-ugnay sa kanyang ama. Lamang nang magretiro si Georgy ay tila napagtanto niya na mayroon siyang isang matalinong anak na babae na nagkakahalaga ng kausap. Ngunit ang buhay, ironically, ay may iba pang mga plano. Isang napakalaking stroke ang tumama sa kanya patungo sa merkado. Ang diagnosis ay walang humpay, malawak na pinsala, bahagyang paralisis, kahirapan sa pagsasalita. Nang walang pag-aatubili, responsibilidad ni Anna. Dinala niya siya sa kanyang 2 silid-tulugan na apartment, inupahan ang pinakamahusay na mga doktor na kaya niyang makuha. Muling inayos ang kanyang propesyonal na buhay, upang gumana ng malayuan at ilaan ang kanyang sarili sa pangangalaga ng kanyang ama. Ang susunod na 3 taon ay isang nakakapagod na marathon ng mga sesyon ng pisikal na therapy, iniksyon, masahe at walang tulog na gabi. Natuto siyang ikot ang katawan ng kanyang ama nang hindi nagdudulot ng sakit, upang maghanda ng mga espesyal na pagkain, upang matukoy ang kanyang mga nasirang salita. Ginawa niya ang lahat, bihirang mag-resort sa tulong ng mga propesyonal na tagapag-alaga. Sa panahong ito, muling natuklasan ng ama at anak na babae ang bawat isa. Nabasa sa kanya ni Anna, napanood nila ang mga lumang pelikula na magkasama, at si Georgy, na may pagsisikap, ay nagbahagi ng mga kwento ng kanyang pagkabata, ang kanyang trabaho, sa araw na nakilala niya si Marina. Minsan ang mga luha ay dumula sa kanyang mukha bilang pagkabigo ng hindi magagawang ilipat. Si Anna ay hindi kailanman nagreklamo, bagaman naka-lock sa banyo, sumigaw siya sa katahimikan hanggang sa wala na siyang lakas. Marina! Hindi isang tawag sa telepono. Binalaan pa siya ni Anna tungkol sa sakit ng kanyang ama, ngunit ang tugon ay isang tuyong mensahe, pasensya na, ngunit hindi ako maaaring dumating. Abala ako. Namatay si Georgy sa isang matahimik na umaga ng tagsibo ng umaga, habang hinawakan ni Anna ang kanyang kamay. Sa loob ng mahabang sandali, hindi niya namalaya na tumigil siya sa paghinga. Pakiramdam niya ay parang isang bahagi ng kanyang sarili ang naiwan sa kanya. Ang paggising ay simple.
Ang ilan sa mga dating kasamahan ng kanyang ama, kapitbahay at dalawa sa mga kaibigan sa paaralan ni Ana ay nag-aral. Natanggap niya ang condolences stoically nang hindi nagpapasalamat sa kanila para sa mga bulaklak o mga salita ng kaginhawaan. Pagkaraan ng 3 araw, tumunog ang telepono. Sa kabilang panig, isang boses na. Kung hindi ito naririnig ng 2 dekada, inihayag ni Marina Arkadyevna ang kanyang pagdating. Kailangan kong lutasin ang mga issue sa estate, ipinahayag niya na walang silid para sa mga retorts. Pagdating nito, ito ay tulad ng isang bagyo ng mga mamahaling pabango at malagkit na aksesoris. Sa 62, mukhang mas bata siya sa maraming kababaihan sa kalahati ng kanyang edad. Pumasok siya sa apartment kasama ang hangin ng isang garantiya, sinusuri ang lahat ng may disdain. Diyos ko, paano siya nabuhay ng ganyan, komento niya, nakatingin sa paligid. At pinayagan mo itong makarating sa puntong iyon. Mayroon siyang magandang pagretiro, kung hindi ako nagkakamali. Napanood ni Ana ang katahimikan habang ang kanyang ina ay rummaged sa pamamagitan ng mga drawer, binuksan ang mga aparador at dahon sa pamamagitan ng mga papel na parang naghahanap ng nakatagong kayamanan. Ano ang hinahanap mo, ina? Sa wakas ay nagtanong siya. Mga dokumento, syempre. Mga pahayag, mga kontrata, lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanyang mga ari-arian. Si Georgie ay palaging thrifty. Sigurado akong iwan siya ng isang bagay, sagot ni Marina, na may lamig ng isang taong nagsasalita tungkol sa isang estranghero. Ang lahat ng mga dokumento ay kasama ko, sabi ni Ana, mahinahon. Ngunit hiwalay mo siya halos 20 taon na ang nakalilipas. Ano ang tama sa iyong pamana? Itinuwid ni Marina ang kanyang likuran, inaayos ang kanyang kwintas. Ikinasal ako sa kanya ng 15 taon. May utang siya sa akin sa lahat ng mga taong iyon ay nasayang sa butas na iyon. Bukod, hindi mo alam kung ano ang gagawin sa lahat. Umiling-iling si Ana. Hindi iyon kung paano ito gumagana. May batas. Sa impyerno kasama ang batas. Sumabog si Marina. Alam kong mayroon siyang mga account, pamumuhunan. Sinundan ko ang kanyang karera mula sa malayo. Nakakuha siya ng maayos mula sa kanyang mga proyekto. Hindi mo ako lokohin. Hindi mo na tinanong kung paano siya, bulong ni Ana, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagpigil. Hindi tumawag nang magkasakit siya. Tinanggal ni Marina ang pagmamasid sa isang kilos na parang sumipilyo ng isang nakakabagabag na paglipad. Abala ako. Mayroon akong buhay. Ngunit ngayon narito ako. 3 araw pagkatapos ng libing, naubusan ang pasensya ni Ana. 3 taon, sabi ni Marina, ang kanyang mga mata ay kalahati, kahina-hinala. 3 taong naninirahan sa kanya, na may pag-access sa lahat. At ngayon nais mong paniwalaan ako na walang natitira. Nadama ni Ana ang pagbuo ng galit sa loob niya, mapurol at hindi maiiwasan. Mayroon ka bang ideya kung ano ang isang paggamot tulad nito ay gastos? Mga gamot, physiotherapy, espesyal na pagkain. Itigil ang teatro na ito ng kabanalan, nagambala sa Marina, kapansin-pansing. Nasaan ang pera sa kanyang mga account? Hindi ako ipinanganak kahapon, Ana. Palagi akong masyadong matalino para sa kanyang mga trick. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa ano paman. Ang bawat walang tulog na gabi, ang nalunok na luha, ang kawalan ng pag-asa sa mga huling ilang taon ay bumagsak ng sabay-sabay. Nang walang sinasabi, tumayo si Ana, pumunta sa desk at kinuha ang isang makapal na folder, itinapon ito sa mesa. Narito. Lahat. Bawat dolyar na ginugol, bawat resibo. Sinising ni Marina ang folder ng sabik, nag-iiwan ng mga papeles, mga resibo mula sa mga parmasya, mga kontrata na may mga klinika, tala mula sa mga masahista at nurse. Mga petsa, halaga, selyo. Ano ito? Tanong niya, nalilito. Nasaan ang mga dokumento ng bahay? Nasaan ang mga pahayag sa pamumuhunan? Ang bahay ay gumagana, paliwanag ni Ana, ang kanyang tinig bilang matatag bilang bakal. Matapos siyang magretiro, kinakailangan na bilhin ito o vacate ito. Walang pera. Sa huling 3 taon, nanirahan siya rito. Patuloy na dahon si Marina sa mga pahina, hanggang sa itapon niya ang folder sa pagkabigo. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring maging walang natitira.
At ano ang dapat na naiwan? Nag-retort si Ana, sa wakas ay kumukulo si Fury. Habang nabuhay mo ang iyong kaakit, akit na buhay sa Berlin, tumanda siya rito, nag-iisa, hanggang sa kailangan niya ako. At narito ako. Palagi. Habang naglalakad ka sa mga gallery ng sining kasama ang iyong Aleman, hugasan ko ang paralisadong katawan ng aming ama. Habang hindi ka makahanap ng 5 minuto para sa isang tawag sa telepono, natutunan ko kung paano maghanda ng pagkain para sa isang taong hindi maaaring lunukin. Tumalikod si Marina, malinaw na hindi inaasahan ang gayong pagsabog. Huwag kang maglakas, loob na kausapin ako ng ganyan. Ako ay iyo. Ina. Ina. Pinakawalan ni Ana ang isang mapait na pagtawa. Hindi pinababayaan ng mga ina ang kanilang mga anak sa paghahanap ng isang mas mahusay na buhay. Ang mga ina ay hindi magpapakita upang mag-angkin lamang ng isang mana, hindi pinapansin ang paghihirap ng lalaki na dati nilang isinumpa na mahalin. Hindi ka aking ina. Ikaw lamang si Marina Arkadievna, isang estranghero na nakatira sa amin ng matagal na panahon. Binuksan ni Marina ang kanyang bibig upang magprotesta, paano ka maglakas, loob? Pero hindi binigyan siya ni Ana ng isang pagkakataon. Alam mo ba kung ano ang natitira sa kanya? Binuksan niya ang kanyang drawer ng desk at kumuha ng isang simpleng kahoy na kahon. Narito ang iyong relo, ang nakuha mo sa pabrika. Ang badge ng iyong veterano sa paggawa. At ito. Inilagay niya ang isang dilaw na sobre sa mesa. Isang larawan ng 3 sa amin. Pinahahalagahan niya ito kahit na malinaw na nangangahulugang wala sa iyo. At ito. Ang sobre ay tumama sa kahoy na may matalim na tunog. Isang liham. Sa iyo. Dinidikta niya ito 1 buwan bago siya namatay. Sinulat ko ito ng salita para sa salita, kahit na ang mga pangungusap ay nawala sa pagitan ng mga ubo at luha. Nakatitig si Marina sa sobre na parang isang ahas na malapit ng kumagat. Hindi ko ito babasahin, ipinahayag niya, ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga daliri ang kanyang pagmamataas, nanginginig ng maabot niya. Leia, sabi ni Ana, mababa, hindi maipapahiwatig. At pagkatapos ay umalis. Walang naiwan para sa iyo dito. Sa pamamagitan ng isang masungit na kilos, pinunit ni Marina ang sobre. Habang sinusubaybayan ng kanyang mga mata ang mga linya, nahulog ang kanyang mukha. Ang kulay ay pinatuyo mula sa kanyang mga pisngi, nanginginig ang kanyang mga labi. Maikli ang liham. Sinulat ni Georgie na matagal na niya itong pinatawad. Na naintindihan ang kanyang paghahanap para sa kaligayahan, at marahil ay natagpuan niya ito. Na nagpapasalamat siya kay Ana, ang tanging tunay na kayamanan niya. Nanais niya ang kanyang kapayapaan, nang walang mga pagsisi, nang walang mga akusasyon, nang walang kapaitan. Kapatawaran lang. Bumagsak si Marina sa upuan. Ang papel ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Siya hindi niya ako kinamumuhian, bulong niya, na parang imposible ang ideya na mag-assimilate. Hindi, umiling-iling si Ana. Siya ay nasa itaas na. Ilang sandali ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagtitipo ng lakas. Ngayon hinihiling ko sa iyo na pumunta. Kailangan kong pack ang kanyang mga bagay. Walang marami. Ana, wait, sinubukan ni Marina, hindi sigurado, 1 kilos ng pagkakasundo. Siguro kaya natin. Hindi. Ang salita ay nahulog tulad ng isang lapida. 20 taon na ang nakalilipas, marahil. 3 taon na ang nakalilipas, sino ang nakakaalam? Ngayon? Hindi. Binuksan ni Ana ang pintuan sa harap, isang tahimik na paanyaya para umalis siya. Paalam, Marina Arkadievna. Tumayo si Marina, inayos ang kanyang buhok gamit ang isang mekanikal na kilos, kinuha ang kanyang bag sa pintuan, lumingon siya, binuksan ang kanyang bibig na parang may sasabihin siya, ngunit nagpa siya laban dito. Umalis siya nang hindi lumingon. Isinara ni Ana ang pintuan at dumula sa dingding sa sahig, niyakap ang kanyang tuhod. Pagkatapos lamang, kapag walang makakakita sa kanya, pinayagan niya ang mga luha na dumating. Umiiyak ako na kaluwagan, pagkapagod, ang bigat ng mga taon sa wakas ay maluwag. 5 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Nawala si Marina Arkadievna mula sa buhay ni Ana nang bigla na lang siya bumalik. Wala nang mga pagpupulong, walang mga tawag sa telepono.
Ang buhay ni Ana, gayunpaman, ay nag-iba. Matapos mamatay ang kanyang ama, parang nagising siya mula sa isang mahabang pagtulog. Bumalik siya sa trabaho, nakipag-ugnay muli sa mga dating kaibigan, nagsimulang magsagawa ng yoga. Isang gabi, sa isang bookstore, nakilala niya si Dmitri, isang guro ng kasaysayan, isang kalmado, matatag na tao na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama sa kanyang kabataan. Makalipas ang isang taon, ikinasal na sila. Simpleng seremonya, malapit lamang na kaibigan, walang pagtatangi. Isa pang taon, at ipinanganak si Mikhail, na pinangalanan sa kanyang lolo. Ang isang maliit, nakakatawang batang lalaki, na may isang mausisa na hitsura na kung minsan ay nakita ni Ana na makita ang muni ng kanyang ama. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang anak, tumunog ang doorbell. Ang isang taong naghahatid ay dumating sa pintuan na may isang palumpon ng mga puting liryo, ang mga paboritong bulaklak ni Georgi Mikhailovich. Sa tabi nila, isang tala, tama ka. Patawarin mo ako. SAD. Napansin ni Ana ang mga bulaklak sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay maingat na inilagay ang mga ito sa isang florera, at ilagay ang papel sa parehong kahoy na kahon kung saan nagpahinga ang mga pag-aari ng kanyang ama. Sa gabi, nang umuwi si Dmitri mula sa trabaho at natutulog na si Mikhail, sinabi niya sa kanyang asawa ang buong kwento, nang walang mga pagtanggal. Ang pagkabata ng walang pagmamahal, ang mga mahirap na taon na nag-aalaga sa kanyang ama, ang pangwakas, malupit na eksena. At ano? At gagawin mo ba ito? Tanong ni Dmitri pagkatapos makinig sa kanya sa katahimikan. Tumingin si Ana sa bintana, sa stereo. Hindi ko alam. Baka isang araw tatawagin ko siya. Siguro hindi. Tumahimik siya. Ngunit hindi na ako nagagalit. Ang tatlong taong ito kasama niya ay nagturo sa akin ng isang bagay, kung minsan ang kapatawaran ay hindi isang regalo na ibinibigay natin sa iba. Ito ang ibinibigay natin sa ating sarili. Lumapit si Dmitri, balot ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Kamangha, mangha ka, bulong niya. Ang iyong ama ay ipagmalaki. Ngumiti si Ana na wala pa rin sa mga bituin. Sa isang lugar, naniniwala siya, pinapanood niya ito. At inaprubahan niya. Sa Berlin, sa isang marangyang apartment na tinatanaw ang parke, sinundan ng isang matandang babae ang kanyang mga daliri ang kupas na imahe ng isang larawan, mga batang magulang at isang batang babae na may busog sa kanyang buhok. Lahat ay nakangiti. Hinahaplos ni Marina ang mukha ng kanyang anak na babae at marahang umiyak. Siguro, isang araw, magkikita ulit sila. Marahil ay alam ni Mikhail na mayroon siyang lola. Siguro ang mga sugat ay magpapagaling hanggang sa kung saan hindi na sila nasaktan. O baka hindi. Ngunit ang mga pag-aari ni Georgi Mikhailovich, ang relo, ang badge, ang litrato, ay naimbak na nakaimbak sa kahoy na kahon. Ang isang paalala na ang tunay na halaga ay wala sa mga account sa bangko o pag-aari, ngunit sa pag-ibig na nagpapatuloy, kahit na wala na ang lahat.